Maphod an algo. Ito ay isang formal na pagbati sa salitang tuwali na ang ibig sabihin ay magandang araw. Ngunit karaniwang pagkakataon ng pagkita-kita ng mga tao, mas natural ang sinasabi ay oh, otnen wahna. O nasa tuwali ay ang ibig sabihin ay oh, nandyan ka pala. Kaya't nais ko kayong batiin ng buong puso. Maphod tawah na ayo. Mabuti at nandyan kayo. Napakabuti at nandyan kayo kahit wala ako sa kinaroroonan ninyo ngayon. Nais ko sanang makasama kayo sa mahalagang kaganapang ito, ngunit sadyang hindi nagtugma ang ating mga schedule. Gayunpaman ay buong puso akong naghanda ng isang presentasyon para sa araw na ito. Ito ay hindi isang formal na pananaliksik, kundi isang taos sa pusong pagmuni-muni tungkol sa wikang tuwali. Isang wika na siyempre malapit sa aking pagkatao. Ang tanging kwalifikasyon ko sa pagsasalitang ito ay ang pagiging isang katutubong Ifugao na lumaki at namuhay kasama ang wikang ito. Gayunpaman ay sana may munting maiambag ang presentasyong ito sa mas malawak na usapin or usapan at pagnilay-nilay ukol sa kahalagahan ng ating mga katutubong wika. Ito na ang aking presentasyon. Ang wika kaong tuwali, isang pagmuni-muni tungo sa pangunawa at pag-preserba ng mga katutubong wika. So, Ifugao, ito ang pagkakilala ko sa ethno-linguistic group na kinabibilangan ko. Samantalang tuwali naman, ang batid kong tawag sa wika ng grupong kinabibilangan ko. So, ang alam ko, Ifugao din ang tawag ng mga taga-ibang lugar sa amin. Sa palagay ko, nabigyang din ang tawag na ito sapagkat Ifugao ang pangalan ng probinsya namin. Gayunpaman, marami pa rin taga-ibang lugar, kapwa Pilipino at Banyaga ang nagtuturing sa mga Ifugao bilang mga Igorot. Siyempre, ito ay isang bagay na pagtatalunan hanggang ngayon, no? So, marami kasing Ifugao ang ayaw matawag na Igorot. Maraming Ifugao ang hindi tanggap ang pagpapalagay sa kanila na Igorot. Natala sa isang libro na bagamat Igorot ang pangkahalatang pantukoy ng mga sumakop na Kastila sa mga katutubo na kanilang nadatnan sa bulubunduking na tawag na Gran Cordillera, ang sa mga teksto rin ay makikita na ginamit din ang salitang Ifugao ng mga Kastila. So, ang salitang Ifugao, kagaya ng nakikita niyo sa screen, ay pinaniniwala ang hango sa unlaping I, na ang ibig sabihin ay mula sa, at ang salitang ugat na pugo na tumutukoy sa isang babahagyang patag na lugar sa gilid ng mga burol o bundok. Mapupuna na ang mga kabayan at nayon ng mga Ifugao ay natatag sa mga ganitong klaseng lugar. May mga ibang teorya din siyempre na ang salitang Ifugao ay may kinalaman sa pagsasaka ng mga katutubo. Mapapansin na sa ibang lugar sa Ifugao, katulad ng Banawe, ang tawag nila sa kanilang palayan ay
pinugo. Ah, Bukod pa rito, isa sa mga uri ng palay na sinasakan ng mga taga-Ifugao ay tinatawag na ipugo. So, yan ang maaring pinagmulan ng salitang Ifugao. Ang salitang tuwali naman ay pinaniniwala ang pagpapangalan ng mga naunang mananaliksik sa wika na nakarating sa Ifugao. Kapag ito'y sinalin sa Tagalog, ang ibig sabihin ay pwedeng nangak, kasi, o dahil. No? So, ito mga example natin. No? So, yung tuwali bilang naman na ito, sa pag-uusap na ito. Ihaang mo enan balat takanon tao. O pakiluto ang saging at kainin natin. Pwedeng ang sagot ay, onde makan tuwali, yakahinon ihaang. Pagkain naman na, kailangan bang iluto? So, yon ang isang gamit ng salitang tuwali bilang isang salita. No? Pwede rin ang ibig sabihin ay kasi. So, siguro sa isang senaryong may natalisod, pwedeng may magtanong ng, ngay inat mo tuwali? Anong ginawa mo kasi? So, yon ang gamit din ng isang gamit pa ng tuwali. O kaya dahil, nganon, nganon niyo agi ininom nan baya? Bakit hindi ninyo ininom ang baya? Pwedeng ang sagot ay, tuwali ot makalanno. Ang asim kasi, or dahil maasim, kaya hindi na namin ininom. Pwedeng ito yung, pwede ring nangak, no? So, ito ay isa naman sa aking haka-haka, no? Na baka ito ang senaryo, no? O pag-uusap ng mananaliksik at ng kanyang source noong time ng research na yon. Kaya tinawag na tuwali ang salitang tuwali. Maaring senaryo noon ng pag-uusap nila ay ganito. Tanong ng mananalisik. Ano ang tawag ninyo sa wika ninyo? Siyempre, ang salin yon ay, ngay pangaliyuhin ang hapit yu. Ang sagot ay, onde hapit tuwali, yang ang boy udum hingada na. Wika na nga. Wika tuwali. Ano pa bang ibang tawag? So, pwedeng yun ang naging usapan. Kaya itinuring na ng mananalisik na ang pangalan ng wika ay tuwali. Siyempre, ito ay subject sa validation pa rin, no? Ah, so, yun ang yun naman ay haka-haka, spekulasyon, pero pwedeng ito ang pinagmulan ah, ng wika, ng pangalan ng wikang tuwali. Ang tuwali ay sinasalita sa gitna at hilagang kanluran ng Ifugao. Ang mga particular na lugar ay ang mga bayan ng Hinyon, Kiangan, at Hungduan, at ilang barangay o bahagi ng bayan ng Tinok at Asipulo, Lamut, Lagawi na kabisera ng Ifugao, at ah, ang bayan ng Banawi. So, 'yun ang uh, 'yun ang sakop ng salitang tuwali. So, may mga variasyon. Kaya tinawag ko itong mga variasyon ng wikang tuwali. Hingyon tuwali, Lagawi tuwali, Kiangan tuwali, Hungduan tuwali. At siyempre itong Banawi tuwali. Ngunit kung titignan ninyo ang website ng ethnologue.com ay itinuring ng isang hiwalay na wika ang Amganad Banawi na kahalintulad ng tuwali. So dahil marami ang mga nag-migrate, maraming mga Ifugao ang nag-migrate sa ibang mga lalawigan, ang pagsasalita ng tuwali ay meron din sa Nueva Vizcaya, sa Quirino, sa Isabela, siyempre dito sa Benguet at sa Baguio City. Ito ay mga kumpol ng mga dayong Ifugao na malagian na sa mga lugar na ito. No? Kung pagsumasumahin ang mga individual na gumagamit ng tuwali sa Tansyakoy, aabot ito ng humigit kumulang 100,000 or more than. Lagpas ito sa kalahati ng populasyon ng buong lalawigan ng Ifugao. At sa palagay ko ay darami pa ang magsasalita ng wikang
Tuwali. Siyempre, mamaya pag-usapan natin ang maaring mga hamon, mga dagok sa pagsasalita ng Tuwali. So, nabanggit ko na kanina, ang may apat na mga pangunahing variasyon ng Tuwali. Ito ay ang wikain sa Kiangan, Hungduan, ang wikain sa Hingyon, wikain sa Lagawi, at ang wikain sa Banawi. Bagaman ang huli ay itinuring na ng otoridad ng wika, ethnologue.com bilang isang hiwalay na wika. At ito ay pinangalanang Amganad Ifugao. Pero sa paniwala ko, ito ay isang variasyon ng Tuwali. Or pwede rin itong magamit na argument para gawing isang hiwalay na wika ang Hinyon, isang hiwalay na wika ang Lagawi, isang hiwalay na wika ang Kiangan, isang hiwalay na wika ang Hongduan, no? Or siyempre ito ay depende sa mga otoridad na magbabalidate ah, sa 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 mga ito, no? Ang isang pagkakaiba at pagkakilanlan sa kaibahan ng mga wikang Tuwali ay ang gamit ng ilang grapheme katulad ng K. Ang Tuwali ng Kiangan ay ang pinakamayaman sa K, no? Ang ibang graphemes na nagdudulot ng kaibahan ay ang CH, no? Ito ay madalas naman sa mga malapit sa Ayangan side ng Ifugao or yung iba pang ah, hmm, ah, isang wika ng na major din sa Ifugao, no? So ito example ng sinasabi kong pagkakaiba-iba, katulad ng sa yung sentence sa Filipino na papunta ako sa Tuwali Kiangan, umaliak. Sa Tuwali Lagawi, umaliak. Sa Tuwali Hinyon, pwedeng umaliak, ganun din sa Banawi, no? So nandun yung pagkakaiba sa pagsabi, ano? Umaliak, umaliak. Punta ka naman. Umeka. Yan. Madalas mong marinig yan sa Tuwali Kiangan. Pero sa Tuwali Lagawi, o sa Banawi, sa Hinyon, umea. Ganun. Diket. For example, ang salitang diket. Pwedeng magkakapare-pareho yan, no? Dayakot. Pero sa Lagawi, ah, may mga variation or may mga lugar doon na magsasabing Chayakot. So may CH sa kanilang pananalita. At yun, hindi lang mga halimbawa lang ang mga ito. Pero yun, kadalasan yung D ay magiging CH sa ibang mga lugar. Punta ka, ekago, ekabo. So yun. Yung ekago sa Tuwali Kiangan at saka sa Tuwali Lagawi. Yung ekabo ay nasa Hinyon, no? So yung G naging B sa ibang lugar. Doon sa ah, sa salitang bakit naman or why, tipe. Sa Kiangan, tipe. Sa Lagawi, kanape or nape. Sa Hinyon naman, ongano or ngano. Pero sa Banawi, ang kanilang pagsabi ay tangano. Yan. So, makikita dito na pwedeng may similarities, ano? Pero kung minsan ay lumalalim ang kaibahan ng mga salita. Pwede siguro kung may mas malalim na pananaliksik ay pwedeng maipakita ang mga salita na magkaiba talaga sa bawat lugar na ating nabanggit. Pero sa variasyon din ah, sa bawat lugar o barangay ng isang bayan ay pwedeng may pagkakaiba-iba rin katulad ng sa Hinyon. So kung tingnan ninyo itong example natin sa ating screen, ang salitang pambayo or yung pambayo, no? Sa ilang barangay ang tawag diyan ay lalu, pero sa ibang barangay
simply lalu ang pagsabi, no? Ang sabihin, kalyon, alyon. So tingnan nyo, may letter K sa unahan sa ibang barangay, pero sa ibang barangay naman ay wala. Bitagin, botakon, botaon, no? Short tike, tie, no? So merong mga pagkakaiba talaga sa napupuna na nagkakaiba sa pagbigkas, no? Ah, at kung minsan sa ibang lugar ay mabigat ang kanilang pagkasabi o ang pagbigkas, samantalang mas malumanay naman sa ibang lugar. So sa palagay ko, ang tuwali ay malapit sa salitang kangkanaay ng binggit. Bagaman sa Ifugao ay walang nagsasalita ng kangkanaay doon. Ah, pero siyempre din malapit ang salitang tuwali sa ibang mga wika ah, na ginagamit sa lalawigan ng Ifugao. Ang mga ibang pangunahing wika na katutubo sa Ifugao ay ang Ayangan, Kalanguya at Iloco. Merong ding sinasabing Hanglulo, pero hindi ko pa sa website ng Ifugao Provincial ah, Ifugao Provincial Government, may nabanggit doon na may isang artikulo doon na nagbanggit ng Hanglulo bilang isang wika ng Ifugao. Although hindi ko pa na-encounter ang salitang yon. Ah, ang sinasabing Ayangan na bahagi ng Ifugao ay ang gitnang silangan nito. So, Lagawi hanggang ah, sa eastern part. Sinasakop nito ang silangang bahagi ng Banawe, mga bayan ng Anaginaldo at Mayuyaw, ang sitio ng Humalophop sa Mumpolya, Hingyon, Ifugao, silangang bahagi ng Lagawi katulad ng ating nabanggit kanina at ah, silangan hanggang katimugan ng Lamut at sinasabing may ilang bahagi ng Asipulo na nagsasalita ng Ayangan. Ah, Katulad ng pagkasabi ko sa salitang tuwali ay hindi rin ako sigurado kung ang ilang salita sa bawat lugar na nabanggit ay pwedeng variasyon lang or maituring na ibang wika sa salitang Ayangan. Ah, Pero nakita ko rin sa ethnologue.com na ang Mayuyaw Ifugao ay kinilala ng mga otoridad bilang isang hiwalay na wika. So, ang Kalanguya naman ay salita sa ah, Tinok na malapit dito sa Kabingetan at sa Asipulo. Sinasabing meron itong variasyon na Kelei na sinasalita sa isang barangay sa Asipulo. Ang Iloco naman ay pangunahing wika sa mga bayang pinakamalapit sa kapatagan ng ang kaligitnaan ng bayan ng Lamot at siyempre ang bayan ng Alfonso Lista. Ah, kung makikita niyo sa mapa, mga bayang ito ay malapit sa Nueva Vizcaya at Isabela na isa sa mga pangunahing lalawigan na nagsasalita ng salitang Iloco. Sa tingin ko ay mataas ang pagkilala ng mga katutubo sa kanilang sariling wika. Ginagamit ito sa pang-araw-araw na pag-uusap katulad ng sa palengke, sa pagitan ng mga mag-anak sa tahanan, sa magkakapitbahay at siyempre sa pag-uusap ng mga magkakaibigan. Ginagamit din ito ng mga kandidato sa pangangampanya. Although lately napansin ko na ang mga jingles ng mga kandidato doon ay nasa salitang Tagalog at nasa salitang Iloco. At bagan sa simbahan ang mga services o misa ay kadalasan nasa wikang Ingles. Ah, madalas din madalas din ginagamit ang wikang tuwali sa mga sermon at mga dasal. Mapapansin din natin na may mga lipi ng Biblia or may mga translations ng ating Bible sa salitang tuwali, particularly sa variasyon ng Kiangan at sa variasyon ng Amganad.
Ah, Katulad ng naunang nabanggit, ang karamihan sa mga katutubo ay kayang magsalita sa ah, wikang Ingles, Filipino at Iloco. Ito ang mga wika na banyaga sa Ifugao ay kadalasang natututunan sa siyempre, sa mga pahayagan, sa mga eskwelahan, sa telebisyon at radyo, at siyempre sa social media na ngayon. Ah, sa local na istasyon ng telebisyon at radyo na sumasakop sa Ifugao, Bombo Radyo, mga ganon, ah, na nakabase sa Isabela na ay ginagamit ang salitang Ilocos at Tagalog sa kanilang mga broadcast. Sa Kahit sa pangkaraniwang pagkikipagtalastasan ay nagagamit din ang paghahalo sa wikang hindi katutubo sa lugar, no? May mga pagkakataon kasi na mas maipaintindi or mas maipaunawa ang sentido o damdamin ng sinasabi sa pamamagitan ng isang panyagang wika, no? Ewan, isang challenge ito sa mga katutubong wika. At maamin rin na hindi mayaman ang wikang katutubo sa mga ah, terminolohiya sa mga aralin ng agham matematiko at mga kahalintulad na paksain, no? Technologies, no? Ay wala tayong mga katapat na wika. Kunyari yung television o yung social media. Hindi natin na pwedeng ma-translate yan sa wikang tuwali. Ah, Pwedeng masabi na bata pa lang ay katutubong wika na ang natutunan. Kaya lang, bata pa lang din ay natututo na rin ang mga tao sa paghahalo ng wika. Halimbawa na lamang ang paggamit ng very good ng mga guro, ano, para ikalugod ang mabuting nagawa ng isang learner, no, sa eskwelahan. Madalas din ginagamit ang good at bad upang ipaunawa sa isang bata ang isang mabuti or isang masamang bagay habang inaalagaan mo siya, no? Mayroon itong mga katumbas ng salita sa tuwali, maphod para sa good at madmadi or naiho para sa bad. Ngunit kadalasang ng pinapaboran ng mga gumagamit ang paggamit ng good at bad sa pakikipag-usap sa mga musmos. Dahil dito ay sanggol pa lamang ay hindi na siya monolingual. Hindi na monolingual ang mga sanggol. Siyempre, ang formal na pag-aaral ng Pilipino at English ay ah, mas na-enhance pagpasok na nila sa kanilang eskwelahan. Sa salitang katutubo ko ay sa akin ay kinakausap ko ang aking mga anak sa salitang katutubo, pero kung minsan ay talagang nagagamit din ang Tagalog at Ingles, pero nandun ang kagustuhan ko na matutunan sana nila ang pagkabihasa sa salitang tuwali, maliban siyempre sa Ingles at Pilipino sa eskwelahan. Ah, ang salitang tuwali ay wikang pwedeng masabi ko na ito ay wikang pangkalahatan sa Ifugao, kahit sa mga taga-Ayangan at mga Kalang-Uya ay ah, sinusubukan din nilang ah, ginagamit ito, ano, na sa kanilang ano. So, maliban sa mga nasabi natin tungkol sa code switching at pagsasalin ng wika mula sa matatanda patungo sa mga bata, mga kawalan ng sapat na bokabularyo sa agham, matematika, teknolohiya, at ang kakulangan ng mas malawak na dokumentasyon, nandun din ang modernisasyon, migrasyon at media bilang mga hamon sa pagpre-preserba ng ah, wika, no? Siguro masasabi ko na may kakulangan ng pagpapahalaga ng wika sa hanay ng ating mga kabataan, no? Kung mapapansin niyo, kung may mga modern vlogs, ano, ng ating mga kabataan, mga sa kanilang paggamit sa Facebook ay mas madalas ang paggamit sa salitang
banyaga katulad ng English at Tagalog kaysa sa wikang katutubo. At siyempre, nandyan ang ah, wikang Iloco, ano? Matatandaan na ito isang pangunahing wika sa katulad ng nabanggit natin kanina. Ito ay isang pangunahing wika sa ilang bahagi ng Ifugao. At siyempre, kagaya ng sinabi rin natin kanina, ang Ifugao ay malapit sa mga lugar na nagsasalita ng ah, ah, nagsasalita ng Iloco. At dahil dito ay mahalaga sa isang Ifugao na matuto sa Iloco upang mapadali ang pakikipag-ugnayan sa taga-ibang lugar, no? Ah, Siyempre, English at saka Tagalog, kailangan natin kabisahin din yan upang ah, kasi kailangan natin sa mga aspeto ng akademiko, sa aspeto ng business o kalakal, at ah, iba pang ah, mga aspeto, no? So ito na ay ah, mga hamon ng modernisasyon at siyempre ang migrasyon, no? So ano ang mga kasalukuyang inisyatibo o mga best practices na nakikita natin sa pag-unlad o paglago ng ah, ng wikang ito. Siyempre, nandiyan ang mga proyektong dokumentasyon, no? So may online na Tuwali Dictionary, no? Pero hindi hindi ko alam kung ito ba ay madalas ginagamit or malawak ang pagbatid ng ating mga kababayan sa online resource na ito. Nandyan din ang nan, nandyan din ang mga pating-palak sa paggamit ng wika. In fact, sa aking personal na karanasan, sa aking karanasan, ang una kong pagsabak sa panunulat ah, sa wikang Ifugao ay dahil sa patimpalak ng ah, UP Baguio, no? Yung Cordillera Creative Writing Workshop, no? So ito ay mga mga magagandang inisyatibo na pwedeng mag-lead sa pagpre-preserba at siyempre ang pagsalin ah, ng wikang Tuwali sa ah, susunod na henerasyon. No? Siyempre sa mga kontekstong panrelihiyon at panrituan kung saan ginagamit pa rin ang katutubong wika, ito ay ah, isang positibong development para sa wikang Tuwali. At siyempre may mga tahanan pa rin na gumagamit talaga ng istriktong Tuwali. Sa pagpupulong at sa mga lokal na selebrasyon ay ginagamit pa rin ang salitang Tuwali. So, nagkaroon din ako ng isang ah, ah, pag-aaral noon, no? Tungkol sa mga nag-migrate na mga ah, ah, sa nag-migrate na mga Ifugao sa ibang lugar katulad ng dito sa Benguet, no? So dito sa Benguet may mga Kiangan Village tayong tinatawag diyan sa Alno for instance ay may Kiangan Village diyan, no? Sa Baguio City naman sa Barangay Asin ay maraming mga Ifugao diyan. At ang ah, ang ang aking naging konklusyon ay talagang malakas pa rin ang salitang Tuwali kahit sa mga nag-migrate. Lalong-lalo na kung ito ay sa isang lugar na marami sila sa pook na yon at ginagamit talaga ang salitang Tuwali sa kanilang pakikipagtalastasan. So,
ito ay isang panawagan sa pag, ah, pagkilos, pangunahan sa mga Ifugao sana, pangunahan ang mga praktikal na hakbang na maaring gawin ng bawat isa at ng buong komunidad, no? Katulad ng mga proyekto ng paligsahan, ano? Mga proyektong paligsahan sa pagpepreserba ng wika, sa pagsusulat ng mga kwento, pagsusulat ng mga tula, yun ay pwede natin gawin upang ah, ah, mapreserba ang wika kahit saan man, ah, saan man ah, sa saan man lugar, kahit na doon sa Ifugao or yung mga nag-migrate na Ifugao. Of course, doon sa Ifugao, sana nandun ang pag-uugnayan ng mga nakakatanda, mga guro at mga manggagawang pangkultura or yung ating mga cultural workers na sinasabi at mga tagapagpatupad ng polisiya. Pwede rin yung ah, mga local government units, no? Bilang mga advocates sa pagpre-preserba, no? So there should be a coordination between these people. Uh, so ang pakatandaan natin, malaki ang kahalagahan ng wika bilang pagkakakilanlan sa pamana at anyo ng ating pakikipagmuhay, ano, or sa ating pakikipaglaban sa buhay ay malaki ang kahalagahan ng wika, no? So habang nawawala ang ating ah, wika ay mm, ah, nawawala din ang ating puso doon sa ating heritage, no? Ah, Isang example diyan ang pagkawala ng mga katutubong bahay, no? Ah, Hindi na alam ng present na generation kung ano ang tawag sa mga parts ng bahay na yon, no? Or ano ang nandun sa loob ng bahay na yon. Ano ang ibig sabihin ng mga figura katulad ng bulol na nasa loob ng bahay na yon. So, yun ay mga nawawala, no? Ah, sa aking pagnilay-nilay, ang tahanan ang nagsisilbing huling the last frontier ng wikang ah, Ifugao, no? So kapag hindi tinuturo ito ay hindi ito na isasalin sa next generation, lalo na sa mga nag-migrate or wala na sa Ifugao. So dahil din sa mga challenges na prinisenta natin kanina, ay unti-unting humihina rin ang kasanayan sa wikang Ifugao ng present na henerasyon, no? Kaya't ang aking rekomendasyon, dapat maging bukas ang mga magulang sa pagtuturo ng wikang Ifugao sa kanilang mga anak. Ganon din ang loob sana ng mga guro na nasa paaralan, na hindi lang sana Ingles at Tagalog ang ituturo sa mga paaralan, kundi pati na rin ang wikang Ifugao. Ah, Kasi at siyempre, dapat sa araw-araw nating paggamit, dapat panatilihin ang kausayan ng katutubong wika sa pagpapahusay ng kasanayan sa araw-araw na paggamit. Kasi siyempre kung hindi ginagamit, talagang magiging antigo yan or makalimutan na yan. Ah, Dapat malinaw rin sa atin kung kailan gagamit ng ibang wika, no? Ang ikala ang kung sa mga kababayan natin, mas mainam na gamitin pa rin ah, ang wikang tuwadi. At ayon, dapat lumikha ang mga komunidad, hindi lang ang mga paaralan, ang mga komunidad ng mga pagkakatuan upang magamit ang katutubong wika, katulad ng mga paligsahan na nasambit natin kanina. Mga
mga pagsulat ng mga tula, mga pagsulat ng kwento. Ang mga hakbangin ito ay mahalaga upang mapanatili ang kasanayan. Ah, so, central dito ang role ng ah, mga magulang, mga guro, mga institusyon, mga tahanan, mga paaralan. Sa aking pagninilay, naniniwala akong ang mga rekomendasyong aking inilahad ay hindi lamang limitado para sa katutubong wika ng tuwali, kundi maaring iangkop sa lahat ng ah, nagsisikap at na mapanatili ang kanilang katutubong wika. Pwede rin dito sa Benguet, no? Sa iba pang lugar sa Cordillera, no? Kasi parang ganun din ang sitwasyon. Uh, Nandun ang mga challenge ng modernisasyon, nandiyan ang challenge ng multilingualismo. Sa panahon kung kailan mabilis na mabawala ang wika dahil sa globalisasyon at migrasyon, mahalagang kilalanin ng bawat etnolinguistikong komunidad ang papel ng tahanan, paaralan, at komunidad sa pagpapanatiling buhay ang kanilang mga wika. Ang mga magulang bilang unang guro ay may tungkuling ituro at ipamana ang wika sa kanilang mga anak. So, sana hindi lang mga material na bagay ang ating ipamana sa ating mga anak, kundi ah, ah, pati na rin ang wika upang mapanatili ang ugnayan sa ating sariling identidad at kultura. Mahalaga rin na lumikha ng mga espasyo kung saan ang katutubong wika ay normal na nagagamit sa araw-araw na usapan at interaksyon sa mga paaralan. Kung minsan sinasabi natin ito ay English-speaking area only. Pwede kayang gawin yun din sa ating sariling mga katutubong wika. Ah, Ito ay upang hindi manatili lamang na sa mga ah, seremonya lang ginagamit ang ating wika. Ang ating aktibong paggamit ng wika, lalo na sa mga sumusunod na henerasyon, ay nagsisilbing tulay hindi lamang sa komunikasyon, kundi sa pagpapalalim ng damdaming pagkakakilanlan at ang ah, pagmamalaki sa lugar na ating pinagmulan. So, on that note, I would like to say thank you. Marami pong salamat sa inyong pakikinig sa pagmumuni-muning ito. At kung nais nyo pang mapakinggan ang ilan sa mga video na ating nilikha sa Salitang Tuwali, ay pwede nyo itong ma-access sa aking munting page. So, kung tingnan nyo, kung lang ang follower ko, baka maratag na kayo ngayon. Ah, Ito ay naglalaman ng ilang video or ilang mga ah, diskusyon tungkol sa ah, wika, tungkol sa kultura, no? Pwede rin nyo akong makontak sa aking email address at rmagulon@gmail.com para sa inyong mga katanungan. Or pwede rin nyong bisitahin ang ifugaword.blogspot.com para sa ilang pang mga